Tingnan niyo yung si Solar Boy din, 'di ba nagpadala ng 200 tao galing doon sa kanyang distrito sa Batangas, diyaan. Ano ang isinigaw? Lebiste, lebiste. Umaagaw ng eksena, 'di ho ba mga kababayan? Lahat ng mga sumasama diyan, sila depensor. Kasi kakasuhan din siya. Lahat ng sumasama diyan mga boss tsipamo sir, ay mayroong mga kinakaharap at problema sa kani-kanilang sarili 'no, na ang kinatatakot nila ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay sila na ang hahabulin. Dahil kagaya niya Robin Padilla, obstruction of justice, Mike Defensor, plunder at eto naman kung matandaan niyo po yung isang konsehal na nagmamagaling na bata daw ni Mike Defensor doon sa sa QC. Yung naka-ano, Versace na salamin na kulay puti. Yung mukha parang naaagnas. Ay, yung mukha parang baby face, 'no? Baby face. Tiyanak version nga. Tiyanak version nga lang. Yung nasabi, "Hindi niyo puwede itaw 'yan. Hindi niyo puwede dalhin 'yan." May kinakaharap din pala. Simula 2017 pa lang po meron na, tingnan niyo, nabalikan tuloy yung mga, posibleng kaso niya. Naku, yari ito. Sir, baka yung RM na nandiyaan sa ano mo, sa ano ba tawag dito, sa kamay mo, baka galing sa kurakot yan Tanong lang namin, kasi magkano yan, 10 hanggang 15 milyon. 'Di ba? Oh, bata daw ni Mike Defensor, QC counselor to possibly face 25 years in prison over SALN problem. An incumbent Quezon City councilor and former barangay chairman of Batasan Hills, barangay chairman, may face up 25 years in jail, no, after he was convicted of falsifying his statement and asset of liabilities, statement and asset, liabilities and net worth by the Metropolitan Trial Court Branch 40 Quezon City. Ang tanong, na-serve na ba ito? O nasagip ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Dahil kung hindi pa, nako, baka umangat, baka kung natabunan lang itong kaso na ito, yari ito. Siyempre mahahalungkat. Gusto mo sumikat O halika. Ito, pag-usapan natin yung kinakaharap mo dati noong 2017, falsifying of SALN. Sabi ni Merly Belen, magkano sahod niya lang, tapos ganyan ang suot niya, relo. Magtitigil kayo, yari pa rin kayo sa the end of the day. Chairman Ranulfo Ludovica faces imprisonment of 4 months to 2 years for falsification of public document and 5 years for each of the count of violation of Section 8 of the Code Conduct Ethical Standard Officials Employment of Republic Act number 6713 according to the press release. Yari ito mga kababayan. Kung sino po ang tinutukoy ko mga boss chipamo sir, eto po, kasi baka yung iba hindi napanood at hindi kilala yung Ludovica, no? Eto, asan ba yun? Yung nagsisisigaw doon sa yung nagsisisigaw doon sa rally ng INC. Ipaw to Ipaw to. Okay. Yan. Yung kumaharap po doon sa otoridad at sinasabi hindi pwedeng i-impound to. Sinigawan ng sinigaw yung otoridad, yung mag-i-impound ng sasakyan ng bias daw. Ito yan yung baby face mga kababayan. Ayan, naka-Versace na salamin. Tapos naka-Richard Mille na relos. Yaman, barangay captain. Tapos barangay captain. Tapos konsehal. Richard Mills. Ibang klase. Sasabihin nun, ito yung nagsabi din mga boss chief amo sir.
na si Pangulong Bongbong Marcos ay addict daw po. Eh kung pwede yung gano'n, walang patunay, walang ebidensya, no? Tapos sasabihan mo yung isang tao na addict, eh ano, pwede kong sabihin na ninakaw mo yung RM mo o ninakaw mo yung pera na ipinambili mo diyan sa Richard Mills mo. Kung ganun lang ho ang labanan. Pero syempre ho mga kababayan, hindi tayo ganun lumaban eh, no? Kapagka nagsasalita po tayo, mga boss chief amo sir, lagi tayong ebidensya. Wala tayong ebidensya, hindi natin alam kung saan galing yung pinambili nung Richard Mill na relo. Pero may kinakaharap noong 2017 na pagpepeke nung kanyang salin. Eh, ang tanong, pagtugma-tugmain at pagdugtong-dugtongin na lang po natin mga kababayan. Sabi ni Ann, pogi, sarap ihampas sa pader ng muka. Hindi ba baby face yan? Oh, hindi ba baby face? Eh, baby face naman. Oh, tuloy, pakinggan natin ha. Oh, Hindi pwede impound to. Impound to, ha? Hindi nyo pwede impound to po. Bias ka. Hindi, bias ka. Impound. ayun, sa bias ka. Sinisigawan no, yung mga mag-i-impound. Pero ang sabi ho, mga kababayan, ang ending din daw po niyan ay na-impound o natikitan pa din po yung sasakyan. Di ba? Oh. Bias ka. Hindi, bias ka. Evident po kami tayo. Bias ka. Impound mo to. Hindi kami babayag dito. Hindi kami papayag dito. Magtrabaho ka ng parehas. Huwag kayong sumunod. Alam nyo, ating trabaho nyo eh. Yung po bang ganun na pag, hindi ko lang alam ha, yun po bang ganun na pagsabi na huwag kayong sumunod dahil adik ang amo ninyo. At alam naman natin ang tinutukoy niya dito ay si Presidente Marcos. Hindi po ba merong mas malalim at posible na makasuhan yun? Nang bukod pa doon sa kinakaharap niya sa SALN. Sa tingin nyo, kayo, dyan sa comment section, hindi ko muna sasabihin kung anong kaso ang posible na isampa dito. Pero tingin ko pwede eh. Ano po, kagaya nung kay Alvarez, kay Bebot Alvarez, ang sinabi niya naman doon, although medyo malayo pero ang sinabi naman ni Bebot Alvarez doon, mga kababayan, tumalikod yung mga kasundaluhan kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Ito naman, huwag niyong sundin yung amo ninyo kasi addict daw po. Sabi ni Ako Bilog, Idol Boss Mark, shout out, solid administration. Shout out po kay Ako Bilo TV. Ay, nandiyan na si Mami Startok. Hindi kita isa-shout out. Hindi mo ako sina-shout out sa live mo, ha? Hindi. Pero supportahan niyo po, yung channel ni Mami Startok. Malupit po yan. No? Kapag pinagmumura po niya ng mga DDS, talagang yung mga DDS tatagos doon sa pader ng kanilang bahay. Suportahan niyo po si Mami Startok, mga kababayan. Ulitin natin, sabi niya, huwag niyong sundin yung amo niyo kasi addict yung amo niyo. Para sa akin, pagtalikod din ito eh. No? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Bias ka. Evident po kami tayo. Bias ka. Impound mo to. Hindi kami babayag dito. Magtrabaho ka ng parehas. Huwag kayong Magtrabaho ng parehas. Ano tawag mo dyan sa trabaho niya? Nasa otoridad. Magtrabaho daw ng parehas. Gago yata to eh. Kung ano-ano mga sinasabi. Sabi ni John Ramones, hindi mukhang adik yung mamang bukbok. Uy, baby face yan. Huwag kang ganyan. John Ramones. Huwag kayong sumunod. Alam nyo, ating trabaho nyo eh. Huwag kayong sumunod. Alam nyo, adik yung amo ninyo. O kayo dyan sa comment section, no, i-comment ninyo kung ano ang posibleng ikaso dito po, mga kababayan, sa konsehal na naka Richard Mill, na naka Versace na sa Versace, mura lang naman yan, 35 mil lang naman mga Versace ganyan, baka 20 mil lang. Ngayon mga kababayan,
Yan yung sinasabi ko po sa inyo na kaya naman yang mga yan sumasama sa mga rally ay dahil sa kanilang mga sariling kinakaharap, sariling mga kaso na ikinatatakot po mga bossing. Sabi, libel, The money in diapers, what the money in diapers? the money in BIP Fitness Club, what happened there? No, what money? What do you mean money? What the Your money? salary? Come. Papasok daw kasi siya sa trabaho. No? O yan. Papasok siya. You're going to work today? Oh, what will you do? Oh, Call somebody and next they say, hello, diapers fitness. Marcus speaking now, I can help you. And next they say, Decam! Somebody calling.